Lahat ng yan, hindi mangyayari yan kung sana naging pantay ang pagtingin nyo dyan sa dating kongresista na tinanggal ng Kamara de Representante. Pareho din kung ang trato ninyo ay tama, matino at legal, dun kibantag, hindi yan mawawala sa ating pananaw at sa ating jurisdiction. Yan dalawang yan. Yan ang ginawa natin dyan eh. Kasalanan lahat ng DOJ yan, Secretary. Kasi nga, wala pang ang preliminary investigation, hinusgahan mo ng guilty as hell. Talagang hindi susuko yung mga yan. Ang ating pong Secretary of Justice ay maghihingi po ng clarification kay President Marcos kung ano nga po ba ang stand natin sa ICC. Ano po ang reaction po ninyo dito? Diyos Maria Josep. Hanggang ngayon hindi niya alam kung anong stand. Anyway, mulat sa pool, tayo po ay nung naging tagapagsalita at Chief Presidential Legal Counsel, iyon na po ang sinusulong natin na walang jurisdiction ang International Criminal Court. At katunayan, ang inyong lingkod ang nagpayo sa dating Pangulong Duterte na kumalas dyan sa ICC sapagkat ang mga galaw nito palaging pampolitika. At ito pong patakaran or foreign policy, panglabas, ay sinundan ng matindiring mga deklarasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yun nga po inulit ni Vice Presidente Inday Sara na kailangan igalang natin, matagal na po natin sinasabi sa programa natin, na itong executive at ang Pangulong Marcos Jr. bilang head of state, siya ang punong arkitekto ng patakarang panlabas or the chief architect of foreign policy. Kaya kung anong sinabi ng head of state, which is the president, kailangan itong legislative at judiciary susuportahan nila at magmumukha tayong tangi kung tayo hindi natin sinusuportahan ng presidente pagdating sa foreign policy. Tungkulin po ng dalawang sangay ng gobyerno na suportahan. Sapagkat kalintulad ng sinasabi ni Inday Sara na insulto ang panghihimasok ng dayuhan sa mga internal affairs ng ating pamahalaan, lalong-lalo na pagdating sa pagpapatupad ng batas laban sa mga kriminal, insulto rin po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung hindi nyo inirespeto yung kanyang posisyon diyan kayo sa Kamara de Representante. Hindi ko maintindihan unless there is an unseen hand manipulating some members of the House coming from you know who na talagang gusto nyong bumalik sa ICC para lang tugisin ninyo ang dating Pangulong Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Hindi ko naman maintindihan itong DOJ Secretary. Ba't hanggang ngayon, magbibigay pa siya ng clarification? Hanggat walang sinasabi ang Presidente Marcos Jr., yun ang posisyon at tama ang posisyon mulat sa pool. Kaya nga natin puring-puri siya sa kanyang mga ginagawang programa, lalong-lalo na rito sa ICC. Ayun nga nagiging problema, itong mga nasa baba, ang mga pasaway. Klarong-klaro na. Pareho din yan nung nangyari dun sa Solicitor General. Sinabi na nga, no jurisdiction ICC, nag-request pa. Nung tinanggihan, inulit pa ni Presidente, no more communication. Ba nag-file pa? Nag-file ng motion for reconsideration, nag-file pa ng appeal. Talaga naman, ang kukulit ninyo. Pero ang ano lang dyan, attorney, is why the sudden change, no? Na dinidepensahan niya just a few days or a few weeks ago and then ngayon, he will seek clarification. Kasi nga, yun nga, politika yan. Saka isa pa, siguro, magandang, alam mo mga gustong tumakbo sa Senado, wherever they are now, talaga naghahanap yan ng mga oportunidad para yung pangalan
at ang kanilang mga mukha ay lumabas sa dyaryo. O yan, pagkakataon yan. O, kahit na mali, sige na. Media mileage yan. Well, basahin naman po natin yung pahayag po ni Vice President Sara Duterte, Attorney. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Sinabi po niya yan kahapon lang, Attorney. Ayun nga. Kaya dapat nakikinig kayo, kayong mga, ayun, yan, yung grupo ng mga nasa house. At yung mga hindi malaman kung ano na ang posisyon natin ngayon ng DOJ Secretary yan. At kaugnay naman po dyan, Attorney, I think the Philippines is also seeking a non-permanent seat member dun po sa United Nations Security Council. Pabor po ba kayo doon? Basta anything that is favorable to our interest, palagi tayong pabor dyan. Maraming salamat po, Attorney. Nasa proseso ng pagkansela ng gobyerno ng Pilipinas ang pasaporte na pinatalsik na Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. na wanted sa bansa dahil sa multiple murder. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na si Teves ay nasa Timor-Leste pa rin at paniniwalang naghahanap ng asylum. Bagamat hindi maganda ang kanyang pagkakataon. Ano po reaksyon niyo patungkol dito, Attorney? At balak din po ata ikansela. Yun nga po, yung pasaporte po niya. Alam po ninyo, gaya ng sinasabi natin sa programang ito, lahat ng yan, hindi mangyayari yan kung sana naging pantay ang pagtingin nyo dyan sa dating kongresista na tinanggal ng Kamara de Representante. Pareho din kung ang trato ninyo ay tama, matino at legal, dun kibantag, hindi yan mawawala sa ating pananaw at sa ating jurisdiction. Yan dalawang yan. Yan ang ginawa natin dyan eh. Kasalanan lahat ng DOJ yan. Secretary. Kasi nga, wala pang ang preliminary investigation. Hinusgahan mo ng guilty as hell. Talagang hindi susuko yung mga yan. Pero kung nagpakita ka na pantay lang, meron silang, sa tingin nila, okay ang justice system ito. May labang kami. Pero ang problema, magaling nga ang justice system natin. Pero may mga tao na kumikiling doon sa mali. Pinagpipilitan nila ang mali. Dahil meron silang mga sariling agenda. Yan ang problema. And how about on this, Attorney? The Department of Justice seeks to ask Interpol na mag-issue daw po ng red notice laban kay Congressman Teves. So sa international na po yan. Ganun nga. Gaya na sinabi ko na. Yan lahat sana yan, hindi mangyayari. Hindi na sana gagawin yan. Wala na sana aalis dito. Hindi na sana tatakas, hindi na mag-isisik ng asylum. Kung naging ang pananaw ng katarungan dito sa ating bansa ay pare-pareho. Walang kinikilingan, hindi porket kalaban. Ayan na.